So ngayon, ito yung mga natitira natin mga alaga dito. Ito yung ating mga 45 days na manok, yung ating mga native na manok. Tapos may ilan din tayong mga Texas ditong manok at yung ating mga alagang pabo. So ang goal natin ngayong 2025 ay mas maparami pa natin itong ating mga alaga. Dahil this year 2024 ay talaga namang naapektuhan ng napakalaki yung ating mga alagang manok. Marami tayong namatay na mga native na manok at yung ating mga Rhode Island, yung mga pinag-cross natin na Rhode Island Red at saka yung ating mga native na manok. So halos na wipe out yung ating mga breed. So hopefully this coming year 2025 mabuhay natin yung mga kapisa natin. Ngayon tuloy-tuloy yung pangitog ng ating mga native na manok at nakakatuwa naman dahil yan, nakita nyo yung mga sisiw na iba. Yan, ito yung mga sisiw natin. Yan ay mga papisa natin ngayong November. At medyo malalaki na rin yung mga sisiw ngayon. Tapos meron pa rin tayong mga nililimliman na mga sisiw ngayon. So hopefully mabuhay natin yung mga sisiw na yun. At yun, maparami pa natin yung mga alaga natin dito sa farm. Ngayon ay papakain na naman natin yung ating mga alagang bower na kambing nitong ating giniling na dahon ng napier. So dahil ubos na yung ating binigay kaninang tanghali, maglalagay tayo ng panibago ngayon kasi ang goal talaga natin ay mapataba natin na mapaganda natin yung pangatawan ng ating mga alagang kambing. So yan, magpakain muna tayo nitong ating ginayat na dahon ng napier. Ngayon ay nakapagbigay na tayo ng kumpay dito sa ating mga alagang kambing. At yan, kumakain na sila. Kung mapapansin nyo, tinanggalan natin yung pinakadibisyon nitong kanilang kulungan. Dahil yung iba kasi sira-sira na rin. At medyo lumuwag na yung kanilang kulungan ngayon. Sa ganitong sistema naman, okay naman na wala silang dibisyon. Basta huwag mag-away-away yung ating mga alagang kambing. At so far so good naman, hindi naman nag-away-away yung ating mga alagang kambing. At sa ganitong space yan, pwede pa tayo magdagdag ng ilang piraso na kambing. Siguro kahit mga 5, kasya pa dito. Yun yung ginagawa natin ngayon dahil nasira na kasi yung pinaka-division nila. So para medyo lumuwag-luwag yung space dito sa kulungan ng ating mga bower na kambing, itinanggalan natin yan. At yan, kumakain sila ngayon itong ating giniling na napier. Yan yung kanilang hapunan ngayon. At magaganda pa rin naman yung pangatawan ng ating mga alagang kambing kahit na tag-ulan. Na alagaan pa natin sila, nabibigyan pa rin natin sila ng mga vitamins, napupurga pa rin natin sila. At syempre, mahalaga yung pagiging consistent na pagkain ng ating mga kambing. Ngayon ay umuulan na, umaambon. Yan, umaambon na. Umatak na yung madilim na kaulapan. Pero yung ating mga alagang tupa ay andun pa rin sa parangan, hindi pa natin tinatanggal. So maya maya natin papauwiin. Ang mga tupa naman ay okay naman sila mabasa ng ulan kasi malakas naman yung kanilang resistensya dahil sa makapal nilang balahibo. So yun ngayon lang yung update dito sa ating kambingan at dito sa ating farm. Thankful na rin tayo na na-dispose din agad natin yung ating mga alagang manok. Yung pinakakulungan ng ating mga manok, tapos ito naman yung pinakakulungan ng ating mga native na kambing at saka yung ating mga tupa. At dito naman yung kulungan ng ating mga bower na kambing. So may iba't iba silang kulungan, hindi natin sila pinagsasama-sama. Lalo na yung ating mga native na kambing dahil inaaway ng ating mga bower na kambing yung ating mga native na kambing. Ito yung pinakakulungan ng ating mga native na kambing at saka yung ating mga alagang tupa. Ito yung mga waste ng ating mga pagkain
ng mga bower na kambing. Sobrang dami nito kahapon at ngayon ay kakaunti na. Yan ay kinakain pa rin ng ating mga tupa. Yung twist na nanggaling sa ating mga bower na kambing, kinukuha natin tapos dito natin nilalagay sa kulungan ng ating mga native at saka ng ating mga tupa. Ito naman yung ating pinakakulungan, ringing net kasi natin ito, pinakakulungan ng ating mga manok. Ngayon ang problema nga, nung nakawan tayo, dito dumaan yung magnanakaw. Yan, yung sira yung net. Mapasok tayo. Yan, dito dumaan, pinasak talaga nyo. Tapos dito sa lumusot. Butas yan, oh. Butas talaga. Butas. Butas. Dito dumaan yung mga magnanakaw ng ating tupa. Butas. Sinira talaga nila. So ito yung pinaka kulungan kasi ng ating mga manok. Pero yan, hindi na mga pakanabangan dahil sinira na. So dito sila dumaan. Laki, oh. Pero magagamit pa rin naman natin itong net na to. Ilan pa rin tayo mapakinabangan. Kasi 100 meters itong net na to, eh. Pero syempre nakapanghinayang dahil ito na talagang pinakakulungan ng mga manok natin, eh. Dito na sana sila ikukulong dahil meron tayo mga 45 days na manok. Tapos dito pa sila dumaan. Yan, dito. Sira talaga to. Sira. Sira. Tapos dito sila dumaan sa gubatan. Ito ay nadali nung madaling araw. Madaling araw sila umatake. So, may mga magagamit pa rin naman tayo dito sa ating ringing net na to. Mapakalabangan pa rin natin yung ilan. Pero syempre, sayang. Kasi itong baba na ito, wala nang bahayan dyan, eh. Wala nang bahayan dyan. Kaya possible dito sila dumaan. Tapos, wala ding mga ilaw, walang street light. Kaya walang magkikita na ibang tao. Ating nilabas yung ating mga alagang tupa, tsaka yung ating mga alagang native na kambing dito sa parangan. Hanapin lang natin kung nasaan na sila. Kasi niligawan lang natin, eh. So itong kaparangan na to ay dito tayo nagpapaligaw minsan ng ating mga alaga. More on yung mga damo dito ay hindi ko alam tawag dito, pero itong mga kugon yan, yung mga maliliit na yan. Meron din dito mga anong dahon to, anong halaman to, clover crop, na maganda rin yan para sa ating mga kambing. So nandito si Inhin, nandito sa ating mga tupa. Yung mga tupa natin, hindi ko alam kung nasaan. Yung mga tupa naman, madali lang silang hanapin. Dahil kung nasaan yung isa, for sure, andun lang din sila. O yung iba, andun lamang. Hindi naman ganun kahirap. Hindi man naghihiwalay-hiwalay ang mga tupa. Unlike sa kambing na may kanya-kanya sariling buhay. Yun nga lang din, medyo nakakalayo na yung ating mga alagang tupa dito. Sander, hanapin mo yung ating mga tupa. Bilis! Mga tupa. Ito yung ating alagang si Sander. Ating Belgian. Ito ay napakabait na aso. Hindi siya marunong mangain ng mga manok natin. Sobrang bait ito. Hindi niya ginagala yung ating mga tupa. Hindi siya kumakain ng mga kambing. Kasi bata pa lang, tinuruan na natin yan. Sander! 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 Ito ay halos 1 year na rin sa akin. Ito yung pinakabantay ng ating farm. Hanapin mo yung ating tupa. Hanapin mo yung tupa natin. Malaking bagay din talaga pag meron kang aso. Malaking tulong din yun kapag meron kang farm para iwas magnanakaw. Ay, mukhang
liban yung ating mga tupa dito. Alam kasi ni Sander yung amoy ng mga tupa eh. Mukhang nakatakas dito yung ating, nakalampas dito yung ating tupa. Pero wala naman dito. Minsan kasi lumalampas sila dito. May bakod. Nandito yung ating mga native na kambing. Yung mga tupa natin. Once na makita natin isang tupa natin, for sure andyan lang din yan. Hindi maglalayo. Andito kasi yung ating mga native na kambing. Yung ating mga tupa. Ang hindi ko alam kung nasaan. Yun yung hanapin natin ngayon. So hanggang ngayon ay hindi pa rin natin makita yung ating mga alagang tupa. Ang kasama natin si Sander. Sinusundan lang natin. Dahil for sure siya ay nakakaalam at naaamoy niya yung mga tupa natin. Makatila lang ng ulan. Yan, nandito yung ating mga kambing. At yung iba natin mga native na kambing andito rin pala. Yan, diba? Sabi ko sa inyo, maging talaga si Sander maghanap eh. Yan, so andito yung ating mga kambing. Ito yung ating mga tupa sa baba. Yun, spotted. Magkakasama yung mga yan. So dito sila pala nangangainan. Yan, Sander, good job. Sander! Itong ating aso, galing. Good job. Sit. Sander, sit. Yan, may tricks ka din pala eh. Good job boy. Yan, dapat pag naghanap ako ng ating mga alaga, kailangan dapat lagi kang kasama. Good job. Ating aso. Go. Go na.